chief PNP ba yan na si Marvel, na si Romel, na parang ang ingay-ingay niya na hindi ko siya rin maintindihan. Ano pa ba ang gusto mo? Pa-interview ka ng interview, tapos marami kang sinasabi na trying to galvanize, parang trying to use the issue to justify things na ginawa nila, pero wala namang, parang salungat kasi tinuldukan na nga ni BP. So ikaw naman, Romel, parang ang ingay-ingay mo, marami kang sinasabi, karamihan naman nun hindi totoo. So parang ang ginawa, siguro ang tingin ko kasi, they're trying to make a black propaganda or a propaganda against Sara using the issue. So bakit sila balat sibuyas? 'Di ba? Or else they are just trying to show power and intimidation. Kasi ang issue na to, intimidation yan. You're trying to project that you're powerful, you're intimidating people by doing political harassment. Ganun na siya eh. And this is already signs and symbols, and mga signs na to ng tinatawag mong martial law eh. So ang sabi ko, hindi de facto ba? Ang tanong ko nga eh, nasa de facto martial law na ba? De facto kasi walang declaration. Pero the signs of martial law is already there. Wala na ba tayong freedom of expression to say na, yung policy mo, like for example, ako, I'm against the foreign policy. Would it mean that, that hindi ka na pwede magsalita on that kasi hindi pwede? Ganun ba yun? Hindi naman dapat, di ba? Kasi we're claiming to be a democracy. Din na democracy, people can speak. Especially kung ang sinasabi mo ay may kinalaman sa affairs ng state, ng bansa mo, na naaapektuhan ka bilang isang Pilipino. Pero parang hindi ganoon eh. Look, itong profile na to, lahat tinanggal ng details. Ang SMNI, tinanggalan kayo ng franchise out of the blue na hindi man nila ma-justify yung reason. Tapos nag-a-appeal kayo ngayon. So ano ba ang estado ng ating bansa? Alam mo ba si Romel? Kasi hindi kilala ni Senador Amy. May kilala ka bang Romel? Hindi ko rin siya kilala. Nabasa ko lang yung pangalan niya nung nagliham na si BP Sara. Meron palang ganito. Si Robes, kilala mo? Isa pa yan na nag-react na parang nagtatantrums daw si BP Sara. Nakakaloka siya. Kilala mo siya? Sabi ko, hindi rin, pero ngayon kilala ko na siya. Hindi yan yung tanong ko kaugnay dito sa topic natin. Ano? Malay mo kasi maraming hindi nakakakilala at least baka makapagbigay ka ng inputs. Di naman pala kilala. Ang inputs ko ganito, yung sa congresswoman ba yan? Sa nagtatantrum si Sara. Ano siya, tawag niya, gusto niyang sumikat. Kasi hindi siya kilala eh. Gusto niyang sumikat. Ito lang kasi, di ba nabigyang punto ni VP Sara? Kasi, pasadahan lang muna natin ito, Prof. Kasi, naalala ko, nung tinanggal, kasi maraming mga marami na mga balita, di ba? Marami na mga, nabasa natin yung mga dokumento, mga release order, pinapalipat sila doon sa mga gwardiya, security details ni VP Sara. Hindi pa ito kinukumpirma. Mas naunang kumalat sa social media eh. Tapos, kinonfirm lang ni VP Sara na, konfirmado nga yan. Para at least matapos na siguro yung issue. Kinumpirma niya na merong at least 75 na natanggal sa kanya. Tapos, sinabi rin naman niya doon na hindi naman ito sa akin, epekto sa aking pagtatrabaho. Diba? Yun naman yung iginiit niya eh. Kumbaga, nilinaw niya yung issue para once and for all, para hindi na laging chismis o marites, nilinaw niya kasi hindi rin nagbigay ng confirmation din yung PNP agad-agad. Siya na yung una. Ang ang parang medyo hindi na makaya nitong si VP Sara, kinumpirma na nga niya, tapos nilagyan na niya ng tuldok para wala ng problema. Yun din yung niya, laman dun sa kanyang open letter. Pero ang dami pang mga interviews nitong si Romel Marbel na tingin ni VP Sara nagsisinungaling maraming beses. Kaya siya nagpalabas ng open letter. Hindi po yung pagtatantrum kasi nagpaliwanag siya. Kumbaga mas okay lang na magbigay ng pahayag yung PNP kahit hindi totoo, tapos babalatan mo agad itong si VP Sara, Prof? Sa akin kasi, tama ako rin kasi alam ko na may mga ganun nang nangyari na parang yung kanyang security details parang kinuha sa kanya, tinanggal.
marami namang may alam dyan na kasi naging public na yan sa social media. So, kahit ako, hindi ako nagko-comment muna. Kasi parang si BP, hindi naman siya nagko-comment. At nung nagsabi lang siya na, oo, totoo yan, I think it was because gusto niyang tuldukan yung issue, wag nang palakihin. At sinabi rin naman niya, hindi ito makaka-apekto sa trabaho ko bilang Vice Presidente ng Pilipinas. So parang tingin ko noon kay BP Sara nang sinabi niya yun, tuldukan na natin yung issue. Basta ako, okay lang ako, kaya ko yung trabaho ko at huwag kayong mag-alala, gagawin ko kung anong dapat kong gawin bilang Vice President. Parang ganun ang basta ko kay VP. Pero itong Chief PNP ba yan na si Marbil, si Romel, parang ang ingay-ingay niya na hindi ko siya rin maintindihan. Ano pa ba ang gusto mo? Pa-interview ka ng interview, tapos marami kang sinasabi na trying to galvanize, parang trying to use the issue to justify things na ginawa nila, pero wala namang, parang salungat kasi tinuldukan na nga ni BP. So ikaw naman, Romel, parang ang ingay-ingay mo, marami kang sinasabi, karamihan naman nun hindi totoo. So parang ang ginawa, siguro ang tingin ko kasi, they're trying to make a black propaganda or a propaganda against Sara using the issue. Ang kaso, kasi akala nila, hanggang doon na lang si Sara, hindi na magsasalita. Eh anong nangyari? Boom! Nag-open letter. Na-expose tuloy na nagsisinungaling si Romel. So yun ang problema niya kasi ang dami niyang sinasabi, hindi pala mga totoo yung mga sinasabi. Sinungaling pala siya. Ngayon, exposed na siya. At yun, parang the table was turned around against them. Kasi ngayon, maraming mga Pilipino ang nag-i-express tuloy na, ayan, anong nangyari? The second highest ranking official of the land, tinanggalan nyo ng security, parang political harassment, may harassment pa, there's a possibility of assassination, expose ang kanilang security ng pamilya nila and all that. So this becomes all a big issue when in fact, ang intention ni VP Sara is tuldukan na nga yan at para mamatay na yun. Parang okay, let's not make it a big deal na. Pero hindi sila ang gumawa nun. Ngayon, nag-open letter, sinabi kung anong totoo na nagsisinungaling si Romel, nag-backfire ang kanilang supposedly propaganda against BP Sara, trying to paint her in a different light. So ngayon naman, nag-react itong congresswoman na para bang nagtatantrums. No, it's not a tantrum. It's trying to respond dun sa mga sinasabi ni Romel na hindi totoo. Kasi hindi naman pwede na hindi mag-respond si BP Sara kung mali na rin ang ginagawa ng Romel na yan. Diba? Mali din yan eh. You need to also to be more transparent to the public na sandali. Hindi yan tama. Hindi yan yung totoong nangyayari. So ngayon, nag-respond si BP Sara, ito namang mga kakampi ng current administration, kung ano-ano mga sinasabi na tantrums. Wala na silang ibang maibato kundi yung word na tantrums na lang eh. Kasi andyan na yung totoo sa publiko eh. Kumbaga, na yung publiko, Prof, tinuldukan na niya yon. Sabi niya, wala nang problema sa akin. Hindi pa nga natin alam, di ba, yung mga detalye. Pero, nung hindi na ma-attempt nitong si VP Sara, kanyang ibinulgar at nakakabahala yun ha. Una, sabi niya dito, tinanggal solely yung mga galing sa Mindanao na pinagkatiwalaan niya panahon pa nung siya ay mayor, panahon pa noong presidente si Rodrigo Duterte, 'di ba? Kasi kumbaga, ang pipiliin mo talagang mga tagapagbantay yung meron kang trust and confidence, 'di ba? Sa Secret Service nga, 'di ba? Nagkaroon ngayong ganon. At hindi mo rin naman 'yan maiiwasan na pagdudahan din kahit na sa mga law enforcers sa ating pambansang pulisya, do hindi naman nakararami pero meron pa rin posible na gamitin yung mga naging kalaban niya. 'Di ba? Alam naman natin, hindi naman bago 'yan. Hindi naman lahat matitino talaga sa pambansang pulisya. Well, marami ang mga matitino talaga. Pero, yun nga, tinanggal. Bakit doon at bakit taga Mindanao lang? Pangalawa, merong casing na ginawa. 'Di ba nakababahala 'yan? Inalam yung bahay niya, saan nakatira yung kanyang pamilya, para saan? Akala ko ba walang threat? 'Di ba? Tapos i-casing nyo, walang banta. Tapos, bakit kayo merong ganyan? Tapos, nagtira pa kayo na ng mga pulis na hindi naman siya ang pumili. So, ibig sabihin ba, pwede si Presidente Rodrigo Duterte ilagay doon yung mga pulis na galing kay BP Sara? Papayag ba si BP Sara? Papayag ba Presidente doon? Prof, first time pa ito nangyayari, Prof, sa isang Vice President na tinanggalan ng security detail sa history ng ating bansa.
Ganito ang sagot ko diyan, no. Sa buhay ko lang, no. I'm already like what, 43 years old. Sa 43 years old of my existence in this world, ngayon ko lang nalaman sa history ng Pilipinas na may ganon. Ewan ko lang nung hindi pa ako nabubuhay sa mundo. Pero so far, sa 43 years of my existence, ngayon ko lang nakita at nagkaroon ng ganito na ang second highest official of the land, elected by the people with 32 million, mas mataas pa ang boto kaysa sa current president ng Pilipinas, itinanggalan ng security details. And to what? Ang rason, bakit? Bakit mo tinanggalan? Ang sabi ng rason kasi kulang daw sa pulisya or kailangan ng mas visibility ng mga pulisya. My God, matagal nang kulang ang number of number of policemen sa Pilipinas. Hindi na yan bago, pero hindi ibig sabihin na isasakripisyo mo ang security ng second highest ranking official dahil lang sa rason na yan. You will not do that. Precisely because the second in command of the country is very important as a person. Kasi second in line yan in terms of leadership. Kung may mangyari sa current leadership mo, ganun yun. So, hindi ko maintindihan, napaka wishy-washy ng kanilang mga justification. Bakit nila tinanggalan ng security detail ang second highest ranking official of the land? Elected official yan eh. Hindi lang yan ha. Marami. Ito kasi very obvious na this is really political harassment na. Kasi tingnan nyo, hindi lang pala si VP ang natanggalan ng security. Karamihan pala ng mga tao na supporter ni President Duterte, former President Duterte at nasa opposition ngayon, nasa opposition ngayon na mga dating kawani ng gobyerno na they are entitled to security details, talagang tinanggalan. Andyan si Harry Roque. Senator Bongo daw ay natanggalan din. Even si I don't know about Bato ha. Kagabi nakapanayam ko, tinanong ko yan, sabi ni Senador Bongo, si PRRD, si Senador Bongo, pati na rin si Attorney Harry Roque, kinumpirman din yan ni Attorney Harry, at pati rin si Senador Bato. Pero sabi nga nila, pati si Trixie. Trixie kasi dating peace, yung secretary ng kabinete nila nawala sa kabinete. Pero sabi naman nila hindi makakaapekto, hindi naman nila talaga, mas pinapalaki lang talaga nitong na ito. Yung pangyayari. Pero Anmar, one thing is very obvious. Kung ganon, tingnan mo yung line-up na yon. Political harassment na yan. Kasi lahat yan, nasa opposition. Actually, so ibig mong sabihin, just because you're criticizing the current government, pero entitled ka naman, nasa batas yan. May batas yan eh. So, ibig sabihin, tatanggalan ka na lang dahil nagkikriticize ka sa gobyerno. So, ngayon, ibig sabihin, wala na tayong freedom of expression nito. Ano ba to? De facto martial law na ba tayo? Na kapag nagsalita ka, nagkritik ka, let us say, nagkritik ka on certain policy kasi alam mong hindi okay. Gusto mong malaman ng gobyerno na, probably you should recalibrate your policy because it's not good. Din tatanggalan ka na agad ng security detail mo. Ganun ba yun? So, ganun na ba talaga ang usapin ngayon sa Pilipinas? Ganun na ba ang forma ng Pilipinas? So, ibig sabihin, huwag kang mag-critic sa gobyerno para hindi ka magurgur. Ganun na ba yun? Ano ba tayo? Are we still in a democracy? Or are we already in a de facto martial law? Tsaka nabanggit din ni VP Sara, di ba? Kung nagawa ito sa kanya bilang pinakamataas, may pangalawang tawag nito, leader ng bansa na may pinakamataas na boto na nakuha last election, mas mataas pa sa Pangulo natin. Kung nagawa ito sa kanya, nagawa nga rin ito sa Kingdom of Jesus Christ, pati yung mga ordinaryong. How much more yung pinaka-ordinaryong mga Pilipino? Yun na nga yun. Yun nga ang tanong ko. Are we still in a democracy at this time? Or are we in a de facto martial law na anything na magkikriticize sa current government hindi nila kayang sikmurain? Why? Are they that I mean, gano'n na ba sila ka-untouchables na hindi mo sila pwedeng i-criticize when in fact they're public figure and they're government officials? And as government officials, they are accountable to the people. So the people has the right. And VP Sara is still a Filipino and part of the people. Kung ganun din lang pag-usapan, sina Harry Roque, sina Trixie, lahat yan sila, they're part of the Filipino people. Sino ba ang supreme na democracy? Di ba ang Pilipino, ang tao? So bakit sila, balat sibuyas? Diba? Or else they are just trying to show power and intimidation.
Kasi ang issue na to, intimidation yan. You're trying to project that you're powerful, you're intimidating people by doing political harassment. Ganun na siya eh. And this is already signs and symbols, and mga signs na to ng tinatawag mong martial law eh. So ang sabi ko, hindi de facto ba? Ang tanong ko nga eh, nasa de facto martial law na ba? De facto kasi walang declaration. Pero the signs of martial law is already there. Wala na ba tayong freedom of expression to say na, yung policy mo, like for example, I'm against the foreign policy. Would it mean that, that hindi ka na pwede magsalita on that kasi hindi pwede? Ganun ba yun? Hindi naman dapat, di ba? Kasi we're claiming to be a democracy. Din in a democracy, people can speak. Especially kung ang sinasabi mo ay may kinalaman sa affairs ng state, ng bansa mo, na naaapektuhan ka bilang isang Pilipino. Pero parang hindi ganoon eh. Look, yung itong profile na to, lahat tinanggal ng details. Ang SMNI, tinanggalan kayo ng franchise out of the blue na hindi man nila ma-justify yung reason. Tapos nag-a-appeal kayo ngayon. So ano ba ang estado ng ating bansa? Hindi ba de facto martial law na tayo or hindi pa? Prof, Ating mga kababayan, hihintahin nyo ba na maging de jure yan? Yun ang tanong ko eh. Kasi iba yung de jure. De jure means there's a declaration. De facto means walang declaration pero makikita mo yung mga nangyayari, papunta na doon. Kaya ang malaking tanong ko, are we still in a democracy or are we already in a de facto martial law? Yun ang tanong ko ha, from a very political perspective. Yun eh. Prof, sabi kasi ni Senator Bato kagabi sa interview nila ni partner Admar, hindi daw gagalaw to si PNP Chief Romel kung walang utos sa taas. Ang tanong ko dito, Prof, yung sino man yung nag-utos sa kay General Marbil, iisa ba kaya yung nag-utos din doon sa paglusob sa QGC? Ano sa tingin mo, Prof? Pare-pareho. At sino Oo yun? naman. Ang ano ko dyan is ganito lang, kasi hindi naman gagalaw ang security forces ng bansa, may it be the AFP, may it be the PNP, kung walang utos sa taas. Kasi lahat naman yan sumusunod sa utos. Hindi naman sila gagalaw, especially kapag mga controversial na galaw or very critical or sensitive na mga galaw nila, kung walang utos, galing sa nakakataas sa kanila. Kasi so, it's a chain of command eh. So kung halimbawa, ikaw, boss ka dito, do you really think you will move kung walang utos sa higher boss? Of course, you have to, gagaling yan sa taas. Now, ang tanong, it's very hard to specify kung sino. Pero very obvious naman yun. Sino ba ang chain of command? Sino ba ang highest ranking official aside from the chief PNP or the AFP chief? It's the president. Now, if it's him per se or other people around him, that's something that we need to see. And we need, kailangan natin malaman. Pero kung ang chain of command lang ang pag-uusapan mo pagdating sa ating security forces and law enforcement agency, ang pinakamataas mo is the commander-in-chief. And who's the commander-in-chief of the PNP, of the AFP and other security forces? It's the president, of course. Kung yun ang pag-uusapan natin, so saan manggagaling yung command? Alangan na naman manggaling sa tulad sa atin na ordinaryong Pilipino. Di ba? Pero ang tanong kasi dyan din na mas malalim pa, is it really him? Or other people around him? Kasi pwede din ganun ang gulo dyan eh. Pero kung chain of command lang ang pag-uusapan mo based doon sa linya ng command, ganun talaga yun, ang in-explain ko kanina. So, pero ang tanong kasi dyan lagi, may mga tao sa paligid niya, we don't know. So, it's either him or other people around him that he give consent to. So, yun. Para bang, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Tumataas yung kilay ko na parang, Diyos ko Lord, what is happening in the world? Prof, pwede bang magsampa ng reklamo si Vice President Inday Sara sa PNP chief ang ginawa sa kanya? Pwede naman. Bakit hindi? 'Di ba? Kaya naman nila kung gugustuhin ni VP Sara. Kung yan ang kanyang magiging steps pero diba, against the PNP. yun nga, tinuldukan na niya eh. Tinuldukan na niya, pinapalaki lang dito. Well, nung tinanong naman si Marbil kung anong komento niya, tingin ko sinunod naman niya yung sinabi ni BP Sara kasi sabi ni BP Sara wag mo na kailanman gamitin yung pangalan ko. O di ginamit niya hindi siya sumagot. At least alam natin na sumunod siya doon sa utos. Pero dito muna tayo sa actually hindi siya nagsabi no comment, parang walk out. Talaga tumakbo yung partner.
Oo. Pero dito tayo Kasi sa dinudumog isang siya, dinudumog. topic, Prof. Ana, kasi bumisita po yung mga may ironclad commitment sa atin. Ang si Secretary of State Anthony Blinken at Secretary of State Defense Lloyd Austin. Ang gusto ko lang marinig talaga sa kanila, di ko lang alam kung nakapagsabi na ba sila, Prof. Ana, kung sila ba ay naniniwala na yung pinag-aagawang teritoryo dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, sa Spratly Islands, ay sa atin. Meron na bang ganyan na claim ang Estados Unidos na kung ano ang tingin ng Pilipinas, yun din ang tingin ng Estados Unidos? Para once and for all, talagang maano natin na, ay, magkapareho pala tayo ng tingin na sa Pilipinas yung ano na yan, yung pinag-aagawang teritoryo. O baka hindi naman. Kaya nga pwede nating pagdudan, ay nagbabalat kayo lang yan. Paano nangyari yan? Prof. Wala akong alam na the in paper, in print and in documents saying na nire-recognize ng United States ang claim natin sa disputed South China Sea na we have sovereignty over that area. There's no such thing. Actually, ang alam ko, and it has been documented, even yung mga pronouncement ni Henry Kissinger noon pa man, na sinasabi nila that, you know, the problem even in the application of MDT in the South China Sea dispute and in our claims dyan sa area na yan is disputed ang area. Disputed an area. Ibig sabihin, there's contested siya. So, ang application ng MDT is not possible in that area precisely because contested siya. Walang determination of sovereignty kung sino nga ba ang may-ari ng disputed area na yan na we have a claim. Wala talaga. Oo. Kahit anong documents mong hanapan ang sa United States, sa mga archives mo, walang ganon. Wala. Ang sinasabi is disputed ang area at not determine ang sovereignty. Kaya nga, ang tinatanong ko lagi dyan sa ironclad na yan, is even the MDT in terms of application, it does not apply to areas that we don't have sovereignty or jurisdiction or control over, especially in the South China Sea because it's disputed by many claimant states, not only China. So kaya nga hindi sabi ko napaka-deceptive ng sinasabi ng United States na ironclad that we will be with you blah 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 blah. It's deceptive kasi kung susumahin mo, wala silang statement saying na we have sovereignty over our claim in the South China Sea. In print ibig sabihin in documents or even in pronouncement. Ang sinasabi lang nila lagi kapag may skirmishes dun sa South China Sea is ironclad commitment. Hanggang dun lang sila actually. Kasi alam nila din ang limitations nila. At alam nila na sa sarili nila, hindi naman nila ina-acknowledge yung claim ng Pilipinas sa South China Sea na we own that part of the area. Alam nila yun. Alam ng mga Amerikano. Tsaka yun. nagko-coincide ito sa nabanggit ni Scott Ritter. Okay? At yung pinaka-latest ay itong si retired Admiral Harry Harris Jr. Sino ba ito? Hindi ito si Romel, ha? Ito ay dating commander ng US Indo-Pacific Command at dating ambassador din ng South Korea. Kung di ako nagkakamali ay naging kay Obama ata ito siya na panahon. Di ba itong US Indo-Pacific Command, ito yung di ba, yung pinakamalapit sa atin na command ng US military, no, na posibleng tumulong. Pero mismo nanggaling sa kanya na hindi kinikilala ng Estados Unidos. Kasi nga disputed yung area. So paano nila masasabi na merong ironclad at handa nilang ipagtanggol kung ano man ang kiniklaim ng Pilipinas kung sila hindi solve na atin yun? Precisely. At saka dapat nating balikan ang statement ng dating State Secretary ni Obama. Sino ba yon? Yung asawa ni Bill Clinton, ni Clinton. Hillary. Ni Hillary Clinton. Sabi niya, which is actually true. Tama siya doon sa sinabi niya na ang United States, wala siyang posisyon when you talk about the disputed South China Sea kasi nga, every claimant state has the right to claim. Sinabi niya yun harap-harapan sa mga Pilipino during Aquino's administration. So, yung stand na yun is still the same stand of the United States. Really.
Pero ang sinasabi lang nila sa atin lagi kapag may skirmishes dyan is ironclad commitment that, China is aggressive, blah, 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 blah. Pero hindi naman concrete lahat yan eh. Kasi ini-evade nila yung totoo na they don't really actually recognize the claim of the Philippines na may sovereignty over the area, because that's ang issue kasi ng sovereignty is a very hard battle to fight. The only body in the international level na sanctioned by the United Nations na pwedeng mag-adjudicate sa issue ng sovereignty is not UNCLOS. Again, it is the ICJ, International Court of Justice. Yun lang. Pero hindi ka rin pwedeng mag-fight sa International Court of Justice kung hindi papayag yung kabilang partido. It has to be with the consent of the other party. Kaya nga mahirap eh. Kaya nga ang sinasabi ng UN United Charter at saka ibang mga when you talk about territorial dispute and sovereignty dispute, it has to be talked and discuss with the other party bilaterally, speaking directly, because that's the only way to solve the problem. Kasi pupunta ka sa sa International Court of Justice, hindi ka rin makapag-file doon kung hindi mag-a-agree ang kabilang partido. So kailangan mag-agree para i-adjudicate. So ganun kasi ang international system mo. So kaya nga ang sinasabi natin lagi, when you talk about the dispute in the South China Sea between China and the Philippines and even between Vietnam and Malaysia and others, we discuss it bilaterally with them. Na alam mo, ito yung aming claim, ito yung claim mo, paano natin isi-settle to? I-settle natin to. Ganon, at saka peacefully, diplomatically. Kasi mahirap nga ang sitwasyon when you talk about territorial and sovereignty dispute. Yun yung sinasabi natin. And even the United States, they know these things. Kaya nga hindi ko maintindihan yung ironclad na clad na yan, na wala namang clad yan. Prof, bakit paniwalang-paniwala ang Marcos admin, Prof, sa ironclad na yan? May naputulan na nga ng daliri, Prof, di ba? Bakit paniwala ang Marcos admin sa ganyan, Prof, sa Amerikano? Ano kaya ang kanilang dahilan? Ang tingin ko naman kasi sa Marcos administration, hindi naman lahat ng nasa paligid ni BBM stupid at walang alam. Matatalino naman yung mga yan. Andyan si Bersamin, andyan si... even Bersamin is a very intelligent guy and smart guy. And in terms of experience, I think he has more experience even than the president when you talk about these things, about the laws and all of that. Pero kasi, yan ang propaganda, yan ang ginagamit nilang, tawag nito, justification and parang appeal to the people na, don't worry, we can stand because we have our big brother, the United States, with an ironclad relationship with us. Kasi paano? Pag hindi mo yan nilagay dyan sa publiko at ginamit mong propaganda, walang Pilipinong maniniwala na sa kanila. Kasi ginagamit nila yan as to justify their moves. Alam mo yun? Kasi nga, ang problema kasi ng PBBM administration, ang kanyang foreign policy talaga is beholden to the United States. Ang tanong, bakit nga naging beholden sa United States? Well, dapat sagutin niya ni PBBM. Bakit nga ba hindi ka makawala sa United States? Bakit nga ba oo ka ng oo sa United States? Oo sa for additional EDCA basis. Ngayon, parang may narinig ako sa mga kaibigan ko. I am not sure if this is true, but this is alleged na inaprubahan na niya or inaprubahan na daw ang pag-transfer or ng mga Afghan refugees sa Pilipinas, which is very critical. Ang VP Sara is against it even, and I am against it. Pero may naririnig ako sa mga kaibigan ko, hindi ko sure kung totoo o hindi, pero I think in terms of transparency and accountability, the current administration has to say something about this, na parang tuloy na nga ang Afghan refugees sa Pilipinas. So parang, sandali muna, that's the request of the United States. Ang tanong ko, bakit oo ng oo? Sa lahat ng gusto ng United States, sa Pilipinas na gawin kang PON, gawing installation of EDCA bases, balikatan R6 exercises, installation of missile launcher and maybe nuclear weapons in the country, oo ka pa rin. Oo ka pa rin. Bakit ka oo ng oo? Anong meron? Ano yung deal mo with the United States? At hindi ka pwedeng magsabi na, sandali, no, we don't want this because this is not good for our country, no, I don't think so. Bakit hindi ka hindi. Yun ang malaking tanong bakit nga ba? So that is even the bigger question. Bakit lahat ng gusto ng United States umuoo ang current administration? Na pwede ka namang humindi because as a sovereign nation state, you can say no. You can actually say no. Malaking question yun. Ano yung rason behind that? Maraming pwedeng maging rason dyan
Parang lumalabas, Prof, merong sikretong kasunduan ang Marcos admin at ng Amerikano na hindi natin alam. Oo, maraming speculations kung ano yun. Pero hindi natin alam, hindi natin matukoy kasi kailangan na mag-explain dyan sila, si PBBM. Sila kasi sa kanila silang nakaupo eh. Pero maraming speculations ang mga nagsasabi kung ano yung maybe some of the reasons na hindi siya makahindi. 'Di ba? Pero these are speculations. If you want to be transparent, if Filipino people will demand transparency, then dapat mag-explain sila bakit nga ba hindi kayo makahindi sa United States. 'Di ba? Kasi parang lahat ng gusto ng United States, oo, tanggap, oo, go lang. But you don't even think na these are not good for the country, na may security implications yan sa Pilipinas. EDCA, look at EDCA. Ano ba ang implication ng EDCA? Ang Pilipinas, dahil sa mga EDCA bases na yan, would be the target of retaliation ng American adversaries. Pero okay pa rin, go pa rin. Bakit nga ba? Prof,